Nag-search ako sa Google ng what is the richest city in Metro Manila na nangunguna ang Quezon City at yung pangalawa naman ang Makati City na may total assets na 239.476 billion pesos. Kilala din ang Makati bilang financial capital of the Philippines dahil halos lahat ata ng negosyo sa Makati na. Alam niyo ba na bago naging Makati ang pangalan ng lungsod na Makati, ay una muna itong tinawag na San Pedro Makati. Ang pangalang San Pedro Makati ay hango mula sa unang gobernador general na si Don Manuel Lopez de Legazpi. Ang unang bahagi ng pangalan nito ay nagmula sa wikang Espanyol ng Saint Peter, samantalang ang ikalawang bahagi ay mula sa Tagalog ng Makati, mula sa Kati na nangangahulugang low tide. Ang Nuestra Señora de Gracia Parish Church o mas kilala sa tawag na Guadalupe Church, ito ay sinimulan gawin noong 1601 at natapos ito noong 1629. Naparami na ang lindol na dumaan ngunit nanatili pa rin itong nakatayo at pinupuntahan ng mga tao upang magdasal at palagi rin ditong may ginaganap na kasal. Habang nililibot ang Guadalupe Church, ay makikita naman natin na ang paligid ng mga pader nito ay may kalumaan na talaga. At parang mapapaisip ka na lang na tila'y bumalik ka sa unang panahon. Ngunit may ibang parte lang talaga ng simbahan na bagong-bago dahil na rin siguro sa kalumaan nito ay nasisira kaya pinaayos nila. Sa makabilang dako naman tayo ngayon sa isa sa pinakamalagang museo sa lungsod ng Makati. Ito ang Museo ng Makati. Para sa akin, matatawag ko itong Treasure of the City dahil dito sa museo na ito, makikita ang iba't ibang achievements na nagawa ng lungsod. Nandito rin ang mga larawan ng mga naging mayor sa lungsod ng Makati magmula sa pinakaunang mayor hanggang sa kasalukuyan. Makikita rin ang dating mga larawan ng unang panahon dito sa lungsod ng Makati. At makikita rin sa larawan kung paano lumago ang lungsod ng Makati magmula noon hanggang ngayon. Makikita natin sa mga larawan ang naitulong ng mga Ayala upang mas lalo pang mapaunlad ang lungsod ng Makati. Sa ikalawang palapag ng gusali ay nandoon lahat ng mga larawan ng ating mga national artists kasama ang magaganda at makukulay na paintings at iba pang likhang sining. Base sa modelo ng Museo ng Makati ay talaga namang makikita natin na kahit nasa kasalukuyan na tayo ngayon, ang modelo ng museo ay parang nasa unang panahon pa din mula sa mga upuan, hagdan, pati na rin ang mga bintana. Nandito naman tayo ngayon sa isa sa itinuturing na pinakamahalagang gusali sa lungsod ng Makati. Dahil narito ang pangalawang tahanan ng ating mga pinuno sa lungsod, mula sa city mayor hanggang sa mga councilor ng iba't ibang distrito. Ang Makati City Hall ay itinatag noong 1670, noon pang panahon ng mga Kastila, bilang bahagi ng administratibong pagbabago sa mga bayan sa Pilipinas. Nilikha ito bago ang 1942 at hindi inirehistro ang karapatan nito ng copyright at nabuo na lamang ito bago ang ika-15 ng Disyembre 1972. At ngayon naman, tayo ay nasa isang kilalang museo sa Makati City na tinatawag na Ayala Museum. Ang museong ito ay may koleksyon ng sining at kultura ng Pilipinas. Ito ay may Filipinas Heritage Library, exhibit ng mga obra ng mga Pilipinong alagad ng sining, at mga artefakto ng kultura ng Pilipinas. Alam niyo ba na ang Ayala Museum ay isa sa mga kilala at nangunguna na pribadong museo sa Pilipinas? Kasama sa mga highlights nito ang malawak na koleksyon ng mga prehispanic na ginto, mga tela at mga sasakyang pandagat. Mayroon din itong mga likhang sining mula sa mga kilalang artista tulad nila Zubel de Ayala, Juan Luna at Fernando Amorsolo. At huwag din nating kalimutan ang 60 diorama na nagpapakita ng mga pangunahing kaganapan sa kasaysayan ng Pilipinas, na isa sa mga pangunahing atraksyon para sa maraming dumadayo sa museo.
Ang Santo Niño de Paz Greenbelt Chapel ay isang modernong simbahang Katoliko na may hugis dome at bukas sa mga gilid. Matatagpuan ito sa gitna ng isang parke na puno ng mga puno sa gitna ng mga gusali sa Greenbelt Shopping Center sa Makati City. Ang simbahang ito ay naging isang malaking atraksyon para sa mga turista. Ang simbahang ito ay itinayo gamit ang temporaryong kondisyon at ginamit ang steel frame dome na may marine plywood na may lapad na 6 mm, waterproofing at pintura. Hindi ito gawa ng manipis na shell concrete at hindi rin ito disenyo ni Architect Leandro Locsin kundi ng ibang arkitekto. Ito ay isang simbahang Katolikong Romano na kilala sa pangalan ng Our Lady of Grace Parish Church. Ang simbahang ito ay itinatag noong 1608 at isa sa mga pinakamatandang simbahan sa Pilipinas. Ang museyong ito ay nagtatampok ng mga likhang sining at arte na nagpapakita ng kasaysayan at kultura ng Makati. Maaaring nagtatampok ito ng mga lokal na artist at exhibition na naglalarawan ng kasaysayan ng lugar. Ang munisipalidad o lungsod ng Makati ay pangunahing sentro ng negosyo at komersyo sa Metro Manila. Kilala ito sa mga makabagong gusali at kagamitan para sa negosyo. Ayala Museum. Isa itong pribadong museo na nagtatampok ng mga eksibisyon tungkol sa kasaysayan, kultura at sining ng Pilipinas. May mga koleksyon ito ng artepakto, likhang sining at iba pang artifact. Chapel at Santo Niño de Paz in Greenbelt. Ito ay isang kapilya sa Greenbelt Mall na kilala sa kanyang modernong arkitektura at makulay na pagganap. Madalas itong destinasyon para sa mga deboto ng Santo Niño de Paz, isang imahe ng banal na sanggol na kilala sa pangalan ng Santo Niño de Paz.